programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang babangga magigiba, aaksyon na agad sila! Titri kapag Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, sa Bulacan, katayan ng baboy, literal na ang baboy. Bago pa yan, makarating sa palengke at ma-ending ng pang Noche Buena, heto na ang katay ng ambush. Tatlong tanod ng biyak na bato sa QC dahil lang sa basketball ng Bogbog. Ang tatlong itlog na ito ay idadang natin sa basurahan. Hintayin nyo ang alihop ng respa. Nakakapitik pa rin ng pera mga kawatan kahit na malayo sa biktima. Paano? Ang bagong estilo mala budol-budol gang umiiral ngayon sa bagong paraan kilalanin ng mga dorobo sa aming pagbubulgar. Magandang hapon mga kapatid. Ang nakikita po ninyo ang sa gawing kanan ng TV screen ay si Miss Liza Presnillo, ang ating pong interpreter. Walang tigil ang aming rescue sa mga inaping kapatid at inihahanda na namin ang mass grave para sabay-sabay ilibing ang katiwalian. Walang patid ang aming retrieval operations para bawiin ng mga nagre-reklamo ang karapatan na tinatapakan ng mga abusado. Kaya mga tol, habang hinahanda ninyo ang mga donation, sama-sama tayo mag-repack sa harap ng TV sets dahil sa programang ito, bagyong-bagyo ang bakbakan na. Wali at kaya walang kawala, pananagutin, ambush. Mamantikaan na naman ang maraming bibig ngayong mabenta ang karne sa Pasko. Pero sa bang mantika ang malalasahan sa mga karne ng sarili lang slaughterhouse. Kadiri at pasintabi po sa mga kumakain ng maaga ngayon. Ganito inilarawan ng itinago sa pangalang Henry ang hitsura ng sariling public slaughterhouse sa Bulacan, Bulacan. Napansin ko, marumi siya. One time nga ako, nakakita pa ako ng umiihi. Mismong doon sa katayan. Binisita namin ang palengke kung saan ay dinidiretso ang mga kinatay sa dugyot na slaughterhouse. Nadatnan naming abalang-abala sila misis sa pamimili ng ipapakain para sa kanilang pamilya. Pero gaano nga ba ka-importante sa kanila ang kalinisan ng binibili nilang karne? Importante yun para sa kalusugan, di ba? Hindi tayo magkakasakit. Dapat malinis. Kasi ang kakain naman pamilya. Yun ang akala nila. Sa di kalayuan lang ay matatanaw ang inirereklamong slaughterhouse. Kumpirmado ang tip ni Henry, masaol pa sa publikong palikuran ng katayan. Pagpasok naman ay babaligtad ang sikmura mo kahit hindi mo pa naamoy ang baho na nagkalat na dumi at lumot sa sahig. Doon mismo inihihiga ang mga kinakatay na baboy at inilalatag ang mga laman loob na nakukuha rito. Kinuha namin ang panig ni Mayor Patrick Meneses. Pero sina Mayor, Vice Mayor at maging si City Administrator may importanteng meeting daw. Ang tanging humarap sa T3 ay ang Market Master. Bakit ganun pero kaitin yung slaughterhouse, ba't mo din masira? Kasi matitigas ang ulo ng mga bususulas. Ganoon na lang ho ba yun? Hahayaan na lang natin na may magkasitpa sa kababuyan ng slaughterhouse ninyo. Sa inyo kaya ipalamon ang kababuyan ninyo dyan, ha? At para aksyonan ang reklamo niya, nasa linya ng ating telepono si Mayor Patrick Meneses ng Bulacan. Bulacan, magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan, sa inyo rin na Mr. Erwin Tulfo. Yes, sir. Ano po ang gagawing aksyon ng lokal na pamahalaan ng Bulacan hinggil sa problemang ito na amin pong nakita, sir? Okay, yung pong problema namin sa palengke, actually, bagsak po kasi kami sa National Meat Inspection Service. That's why itong taon na to,
may project po kami dyan na ilipat yung slaughterhouse namin doon sa within the barangay pero hindi doon sa palengke. Bawal po kasi yan. So pinondohan po namin yun kaya po may mag-loan kami para ma-develop namin yung slaughterhouse kasi po bawal yung slaughterhouse namin dyan. Dahil po, kaya po ang ginagawa namin maintenance dyan, yung mga minor repairs po, yung malaking pondo na ang nilalagay namin dyan para sa mga bubong, sa kawal, yun po ang aming in-action. Very temporary lang po ang aming ilalagay na project dyan dahil po may malaking project po may ilalagay na pag ilipat po, i-relocate po namin yung slaughterhouse. Regarding naman po doon sa inireklamo na marumi yung aming slaughterhouse, yung problema po ng aming slaughterhouse, last week pa po, pinirmahan ko na yung program of works niyan. Kasalukuyan pong ginagawa ngayon yan, yung pagpapalit ng bubong at saka yung sinisemento po, yung paglalagyan ng kawal. Alright, Mayor. So, in short, Mayor, hindi na natin makikita yung ganyang kadumi, Mayor Meneses? Opo, hindi na po maulit yan kasi po yung mga tao rin mismo na gumagamit ng slaughterhouse natin, sila rin po yung nag-violate ng kalinisan natin dyan. Alright, Mayor Meneses, asahan ko po yan na sinasabi nyo na bukas makalawa ay malinis na ho yan. Hindi na ho namin makikita yan, ha, Mayor? Opo. Alright, maraming salamat po, Mayor Patrick Meneses ng Bulacan, Bulacan. Mga babae at batang inaapi, may resback na kay Tol Raffy. Narito sa ating studio live si Aling Cecilia Buencamino para idulog ang kanyang problema sa anyay panggugulpe ng 3 itlog. Barangay Tanod, bulok na itlog. Ha? Sa Barangay Manresa, sa QC, sa kanyang mister at anak. Magandang... Ma'am, kayo ba kilala? Magandang hapon. Kilala niyo buho yung nambugbog? Opo, kilala ko. Kakilala niyo? Kilala na kayo rin yun? Huwag na ilagay yan. Ayun nga sabi ko, bakit kailangan? Huwag na lang Kasi Ayan, magkakilala. kakilala po. Ayun nga po pinagtatanong ko bakit. Ma'am, ganito na ma'am. Si Mister nasa ospital ngayon. Hanggang ngayon pa po. nasa Okay, hospital. sino mga nambugbog? Si... Jesus. Jesus. Okay. At saka si Leo. Jesus, at Leo. Mandy. At Mandy. Okay, anong pinagugatan ng pagkabugbog? Quickly. Tungkol po yun sa anak kong binata na 16 years old. Ako na po, lalaki. kung mabilis, yes or no lang, no? Apo. Correct me if I'm wrong. Nagbabasketball na ata Apo, yung anak nyo. apo, yun Tapos na. ngayon sabi may party rito, Apo, sabi ni apo. Tanod. Apo, Tapos ngayon lasing sabi siya. ng yung anak nyo medyo nagdabog. Hindi niya sinasadya. Nagalit si Tanod, hinampas niya yung anak nyo. Tama? Apo, apo. Tapos ngayon anak nyo umuwi. Apo. Pag-uwi, tapos ngayon kayo, pupunta kayo sa basketball court para sana kumprantahin si Tanod. Bakit niya ginawa sa anak niya yun? Tama? Apo, ho? apo. Ngayon, si Tanod sa halip na magpaliwanag, binugbog ngayon si Mister. Opo. Pati kayo nadamay. Opo. Ang gusto kasi namin mangyari mag-asawa, kung may problema sa bata, pag-usapan namin sa loob ng barangay. Tama ho, tama ho Opo. yun. Dapat Kasi hindi gumamit ng... ano sila may katungkulan sila. Dapat sila yung nagpapatupad. Hindi sila nagpapakita ng kawalangyaan sa taas sa lugar namin. Hindi ho dapat sila gumagamit ng Oo, dahas ng at dahas. Oo, yung kamay na yun po ang bakal at gusto yung sana nanakit. namin. Opo. Sige ho, nasa linya natin telepono. Ang mga tad na inareklamo, si Jesus Loba Jr. Mr. Jesus Loba Jr., magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Rafi. Sir, andito po si Mrs. Kilala niyo naman po siguro na yung mister niya po nasa ospital, bugbog sarado po ninyo. Bakit naman po ganon, sir? Di po, Sir, kaya ako naman po na ano yun. Kasi po, yan pong tao na yan, inaharang po ako niyan. Adik po yan. Tsaka marami po record na pag nanakaw rito, yung mga bata. Pag nagnakaw siya, nagbebenta, parang inuutosan Okay, niya. sir, Mr. Sir. Loba, okay, na-check na ho namin. Totoo yung Apo. sinasabi mo, may record nga ho talaga Apo. sila. Alam ko na ho yan, Apo. okay? Pero ang pinag-uusapan natin dito, walang kinalaman sa pagnanakaw. Halimbawa, nahuli niyo sa pagnanakaw, nakuyog niyo, nabugbog niyo, hindi namin kukunin yung reklamo. However, siya ho'y nabugbog sa ibang sitwasyon, walang kinalaman sa pagnanakaw. Hindi po, ang nangyari po dyan sa totoo lang, ang ginawa niya po, pinagmumura niya po ako, hinarang niya po po yan kami totoo, mga sir. tanod. Pagka ano Hindi po niya, totoo bigla niya yan. ako susuntokin. Nabigla na rin po sa dami Marami po ng tao, akong testigo. napahiya rin po ako. Hindi yan totoo. Marami akong Kaya sir, testigo. defense lang po ginawa. Marami pong testigo rin Ikaw ako nga rito, ang sir. nagmumura. Oo, marami po. Halos Parati lahat niya ng po sabi mo, sinasabi na pag nakikinabang natagpo sa na kanila yung mga dagdag tanong siya sa kayo. pagnanakaw. Pero Wala ayaw namang niya naman sabihin kapitan kung ninyo sino sa ayaw niya mga ituro. katarungan. Tanod, magsalita muna ako. Ito ang nakuha ko, ano,
base po sa aking pagsasaliksik, ano Apo. po, ang aking pong opinion. Apo. Ito hong sila, pinag-initan nyo po dahil dati nagikinabang ho kayo sa mga kinikita nila. Oh, yun nga po sabi nila sa amin pero hindi ko totoo Hindi, lang. makinig ka Sabi muna ko sir, sa kanya, patapusin sabihin muna. niya, Oy, sa loba, barangay patapusin muna ako. Kinig ka. Ikaw naman Patapusin mo ako din pagsalitain Apo, kita. sorry po, Sasalita sorry mga kuya kung mautol ko. Sorry Ngayon, nakikinabang ka sa kanila. There was a time na huminto na sila sa pag-remit sa iyo. Apo. Ang dahil tumatawid barangay na siguro sila, nagalit ka, binukulang ka. Sabi mo ngayon, hindi na maganda itong ginagawa nila. Kaya doon nagkakainitan na kayo. Hindi po totoo yung sinasabi nila na yun, sir. Kahit po... Alam mo, ikaw, alam mo ibig sabihin nito? Apo. Ano yan? Tanungin mo si Ma'am Liza. Yung gano'n niya, no? Saludo yan. Alam niyan ni Ma'am Liza. Walang MTRCB yan. Wala. Pero nakakaintindi niyan yung mga hearing impaired. Hindi po But anyway, totoo yan. Alam po, marami po Oy, testigo rito, sir. Padre, Turben, sige. Jesus, makinig ka, Mr. Loba Loba. Ito sasabihin ko sa iyo, no? Isang tanong, isang sagot. Tama ba ang ginawa mo o mali? Self-defense lang po yung ginawa. Makinig ka. Tama. Huwag kang mga tuwira. Tama bang ginawa mo? Mali. Mali rin po. O yun. Sana po maintindihan Simula po ngayon. sa Makinig ka, pumurahin Mr. yung Loba mga Loba. tao din. Makinig ka. Apo. Huwag mo lang gagawin to. Apo, sige po. Naintindihan mo? Apo. May kapangyarihan ka. Pag ginawa mo yan, sa susunod, mayroong berdugong gagawa rin sa iyo. Apo. Taga mo sa bato. Tulraf, tuloy mo. Okay, ito na ngayon Mr. Loba. Apo. Okay, kakasuhan ka ng serious physical injury. Mas matindi sa physical injury. Okay? Dahil binugbog mo yung pobre nasa ospital ngayon nakaratay at hindi pa malaman kung ilang araw pa siya makaratay, ilang araw yung recovery niya, kaya serious physical injury Ayan. ang maging kaso mo bata. Ikaw hindi ka nasa ospital, siya ang nasa ospital, kaya hindi ka panipaniwala pagdating sa korte na siya na ikaw ay self-defense lamang ang ginawa mo. Dahil kung self-defense, dapat dalawa kayong parehong bugbog sa lado. Alam mo, Mr. Loba Loba, makinig ka. Okay, sa susunod, ang iyong hahantungan, dalawa lang. Kung hindi kulungan, libingan. Huwag mo nang uulitin, ha? Libingan. Narinig mo, Mr. Loba Loba. Apo. Huwag mo na ulitin. Sige, kung ganon. Okay na? Kausuhan na natin. Okay, Mr. Noah, last. Tingin sa TV. Ayan. Matatawa tuloy si... Ayan. Miss Lisa. Miss Lisa. Sige na. Okay na. Okay na tayo, Mr. Loba. Ma'am, ito po gawin natin. Sasamahan po namin kayo sa korte. Direct filing na ho siguro. Magsampa ng kaso ng serious physical injury. Magkakaroon ho ng hearing. Papasampina ho yan. At makukulong. Sasamahan po namin. Kami yung bahala sa inyo. Okay? Sige. Tulraf. Balitan Ay, mo Tulraf. sila. Anong ibig sabihin? Bakit Parang isa tumitiras ka lang ng po, tigawan. sir? Tatlo po sila. Hindi, yung ganon. Ibig sabihin yun, yung sobrang Galit. pinakamatinding salita. Aba, may membro rin yata ang hearing impaired ng MTRCB. Ayun! Paano? Wala. Balik tayo. Hindi, balikin ko na. Balikin ko. Sa pagbabalik ng programang Tumitibag sa Maangas at Malasubas, tagahagin naman kami ng pagdamay sa isang kapatid na nangangailangan. Kilalanin natin dating leading lady ni FPJ na ngayon ay limot na ang showbiz. Sa modus, kung may magpapakilalang kamag-anak ninyo sa text messages, mag-ingat sa pakipagtungo o pakikipag-usap. Ang bagong estilo ngayon ng Budol Budol Gang ay dinadaan pa sa pa-text-text. Ibubuko namin. Nasa na si Jun sa Mayto? Andyan lang! Nasa Cagayandoro yata. Oy. Alamin natin sa Good Afternoon Presinto. Don't go away, magbabalik ang T3 dito sa TV5.